Yo! What's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa mouse na ito. Ito nga mga idol, usapang baka na naman po tayo. At kaya pong araw na ito is magbibigay po ako ng ilang mga tips para sa mga nagpaplano at gustong mag-alaga ng baka. At nga pala mga idol, nagbenta po ulit tayo ng 2 baka mula dun sa mga paanak natin. Sa mga baguhan lang po sa channel natin, yun nga pala pong pag-aalaga natin ng baka is breeding o cow-calf operation, na napapaanak po tayo ng mga baka, mga inahing baka, tapos yung anak po nila, yung po yung binebenta natin. Shoutout na din nga pala po sa lahat ng mga kapwa ko OFW na talaga namang nagsisikap, nagpapagod para sa pamilya nila na nasa Pilipinas. Shoutout sa inyong lahat, mabuhay po kayo. Mapapansin nyo mga idol na talagang dumarami na po yung humihilig sa pag-aalaga ng baka. At saka talagang may kita naman talaga dito sa pag-aalaga ng baka. Kaya yung iba talagang nag-i-invest ng magandang klase ng baka. Kumbaga yung mga Tagalog po nila is binebenta nila, tapos nag-invest po sila ng medyo may lahi para mapataas yung antas ng alaga nila. At mas mabilis din po kasi ang kita kung halimbawa ang alaga mong baka is mataas yung lahi, magandang lahi, compare po sa Tagalog lang na halos parehas lang naman po yung gagawin nating alaga, yung pagod natin sa pagbibigay ng pagkain, pagpapainom, isa ganun din po. Kaya karamitan po ngayon is talagang nag-i-invest na sa may magandang lahi ng baka. At para sa akin mga idol, tama po yun na kung bibili po kayo ng baka, isa yung may lahi na. At ito nga mga idol, isa ito sa yung baka natin na ibinenta, itong ating Torete, na halos ang edad po nito is kakapitong buwan pa lang po nito. Kaya bata pa, napakagandang Torete. Yan po yung sinasabi ko o example na kapag halimbawa yung baka is may lahi na o kahit pa paano hindi na po Tagalog, is maganda na po ang magiging presyo. At kaya mga idol, halos wala pa po yung isang buwan na may busal, pero dahil nga po nagbabawas tayo ng mga nagbawas po ulit tayo ng 2 baka gawa po ng magtatag-araw. Napakahirap po kasi sa tubig dito sa amin, nasa bundok po yung ating mga alagang baka, kaya ulan lang po yung ating painom. Kaya pag tag-araw kakapusin po tayo kung halimbawa marami po yung ating alaga, kaya ibebenta po natin yung mga paanak natin. At kita nyo naman, napakagandang Torete talaga. Kaya ito po is nabenta po natin ng 42,000. Imagine mga idol, kung halimbawa yan po ay native na baka o walang lahi pa, mababa pa yung lahi, is halos sa edad na 7 buwan, siguro mga 12 mil o kaya 15k lang. Kaya napakalaki pong diferensya kung halimbawa ang alaga po natin is may lahi na. At isa rin po na nabenta natin is itong dumalaga na to, na ang edad po nito is halos kaka-6 na buwan pa lang, bagong may busal pa lang, halos 2 linggo pa lang may busal, pero ibinenta na rin po natin. At ang naging presyo naman po nito mga idol is 30,000. Kita-kita nyo naman, napakaganda ng baka. At mapapansin mo, kahit presyohan po natin ng ganon, is talagang okay na okay po dun sa mamimili. Bali nga mga idol, hindi na po natin natusukan yung mga ibinenta natin baka. Gawa po ng ang bumili po nito is yung mga mamimili lang na dumaraan dito, na siguro ang gagawin po nila dyan, dadalhin sa Lemery o Padre Garcia, tapos ibebenta pa rin po nila. Pero hindi naman po, kahit po yan ay nabenta natin ng ganung presyo, is may kikitain pa rin naman po yung mga namili niyan. Kasi kita nyo naman po sa quality ng baka natin na talaga namang makikinis, maganda. At saka yung mga baka po na yan, dahil nabusalan na po natin, is marunong na rin po silang kumain, tapos nakawalay na rin po yan o hindi na rin po yan nadede doon sa mga inahin nila. Dahil yung mga inahin po nila is buntis na po ulit. Ang ibig ko sabihin mga idol dun sa marunong na silang kumain is kung halimbawa mapahiwalay po sila sa inahin nila, is kakain na po sila, hindi na po sila masyadong maghahanap ng inahin. Kasi kalimitan po dyan sa mga bisiro, pagka halimbawa
o sa mga turete o dumalaga pagka medyo bata mo pa nabili. Kung halimbawa mga 4 na buwan, 5 buwan, yan po ay pagka halimbawa napapunta sa ibang lugar o nabenta mo o nabili mo, hindi po yan talagang makakain pagka mga ganong edad pa. Ito naman po ay talagang mga nakawalay na yung mga nabenta natin. At makikita nyo, nandito po sa playa o malapit sa dagat yung ating mga baka. Kasi yun nga po is itatawid ng dagat pa dahil isla po tayo. Kaya dinadala po natin, inilulusong pa dito sa malapit sa kargahan ng baka para dyan naman po kukuhanin nung mga mamimili o nung magdadala po ng papunta kung saan man po nila dinadala yung mga baka na binili nila. Unlike po dun sa mga binebenta natin na alagain o sa mga kakilala natin, tinutusukan muna po natin. Ito bali po ay hindi na po natin yan natusukan, gawa ng biglaan din po na yung mga mamimili is namili ng baka, kaya kumbaga biglaan din o hindi rin nakaplano din na ibenta kaagad. Pero yun nga, dahil nga gusto rin natin na magbawas ng mga alaga at magtatag-araw na, is nabenta po natin ng hindi nakaplano. At ito nga mga idol, halos nabenta na po natin yung bisiro pero buntis na po ulit ito. Halos 4 na buwan na po ulit na buntis, pero yung binenta nating anak nito is mahigit 6 na buwan pa lang. At nakagawa ka natin mga idol na mapagbuntis ka agad yung ating mga inahing baka. Gawa nga po ng meron tayong napakagandang pakain, maayos yung alaga natin sa ating mga inahing baka. At sa mga hindi po nakakaalam, ang pakain po namin sa aming mga baka is ipil-ipil po. Napakaganda po nito para sa mga baka at ganoon na rin po sa kambing na talagang gustong-gusto ng ating mga alaga. Kaya mapapansin nyo, yung mga paanak po nating bisiro at yung ating mga inahin po kahit bagong anak o umanak na, isang gaganda pa rin po ng katawan. At yung pinaka-the best dun mga idol, yung after ng 2 months o 1 buwan at kalahati pa lang nakakapanganak is naglalandi na po ulit sila, nagpapasampo na po ulit sila, na sa ganun mga idol, ang bilis po nung cycle nung pagkita po ulit natin. At about naman mga idol sa pagbebenta natin ng mga paanak natin na turete at dumalaga, nagbebenta tayo ng halos wala pang 1 taon para dahil mga idol sa gantong edad ng baka ng isang bisiro o ng isang turete dumalaga is talagang kakisigan po, maganda yung tindig, kumbaga talagang makinis talaga na napepresyuhan po natin ng maganda. At mga idol, humingi po ako ng pasensya dun sa mga nag-PPM sa akin na gustong bumili o kumuha ng baka sa atin. Kumbaga dahil nga po nasa malayo ako, hindi ko pa maasikaso yan. Siguro pagka halimbawa nasa Pinas na po ulit ako, mapapagbigyan ko po yung mga request nyo. At talagang mga idol, talagang tunay na may kita dito sa pag-aalaga ng baka, na talagang kung ikaw ay talagang mahilig sa hayop, lalo na dito sa baka, is bukod sa magbibigay sa iyo ng aliw o nung matatanggal yung mga pagod mo, yung stress mo, is talagang kikita ka. At yung tips ko sa inyo mga idol, kung halimbawa nag-aalaga ka na ng baka, halimbawa native pa lang, tapos kumbaga may chance ka naman na bumili, o kung wala man, pwede kang mag-iwi. Meron ng mga mabait dyan na nagpapaiwi ng baka na may lahi na po yung alagaan nyo para hindi po sayang yung pagod nyo at yung hirap nyo sa pag-aalaga. Number 1 mga idol, dito sa pag-aalaga ng baka, yung sikreto dapat yung pakain mga idol. Anong mang klase ng pakain natin, dapat ito po yung una nating ihanda, una nating i-ready bago po tayo bumili ng alagaing baka. Dahil ito po yung magbibigay talaga sa atin ng magandang kita. Kung meron po tayong magandang klase ng pakain, dito naman mga idol sa pag-aalaga ng baka o sa pagpapakain ng baka, hindi mo kailangan ng maraming pakain. 1 hanggang 2 klase lang ng pakain. Katulad po namin sa aming mga baka, ang pakain po namin is yung ipil-ipil lang, at meron po tayong magandang klase din ng damo dito sa loob ng kumpay natin na nakakain din po ng ating mga alagang baka. Kaya ang tataba po nila, hindi po natin kailangan
pagpapalit-palit ng pagkain, dahil yung pagpapalit po ng pagkain sa ating mga baka, pagbigay ng iba't ibang pagkain sa ating mga baka is stressful din po yun, na nagiging dahilan lalo minsan na hindi nataba yung ating mga baka. At napakadami na rin po ng mga vlogger na makikita nyo nag-aalaga ng baka. Kumbaga, makakuha po talaga kayo ng idea kung kanino pong baka yung magandang klase ang na pakain na ibinibigay po nila na klaseng alaga. Makakuha po kayo ng technique talaga o mga diskarte kung paano po yung pag-aalaga at pagkita ng mabilis dito sa pag-aalaga ng baka. Hindi ko pinupoint mga idol na ganito rin po yung ipakain sa inyong alaga. Kung ano po yung abundant o madami dyan sa lugar nyo na pwedeng ipakain. Napakadami mga idol lang pwedeng kainin ng baka. Minsan gawin po natin ng content yan. Baka mamaya marami po dyan sa lugar nyo na hindi nyo po alam na gustong gusto at maganda rin po para maging mataba yung baka. Minsan kulang lang po talaga tayo sa kaalaman o sa pagkakalap o pag-research para tayo mapaunlad natin ng mabilis yung pag-aalaga natin ng baka. At makikita naman yung mga idol ang aming mga alagang baka, hindi lang po sa talagang sa pakain po namin na apple o yung meron din po kaming napier grass is talagang ganyan po, matataba po sila, malulusog. Kagandahan dito mga idol sa baka is hindi po nagkakasakit. Hindi po katulad ng kambing na o kaya ng ibang mga katulad ng baboy tinatamaan ng sakit. Itong baka hindi po masyadong tamain ng sakit, kaya napakaganda pong alagaan ito. At isa pa mga idol, ito po yung baka is tumataas po yung presyo habang tumatagal. Hindi po nagbababa, kaya kumbaga sigurado po tayo na talagang maganda po yung kikitain natin kung halimbawa lalo ng ating baka is mataba. At sabi ko nga sa inyo mga idol, kung mag-aalaga po kayo ng baka, ang alagaan nyo na po is yung medyo may lahi na. Talagang pag binenta nyo po, medyo mamumuhunan talaga kayo. Pero pag binenta nyo mga idol, bawing-bawi, ganun din po. Yung pag-aalaga nyo is pinaiksi nyo, unlike dun sa mga Tagalog na o native na alagaan nyo na matagal, tapos pag binenta nyo, hindi ganun kalaki yung kita. At huwag din tayo mga idol magsawa na manood o kaya magkalap ng kaalaman para sa pag-aalaga ng baka kung gusto natin pumasok dito sa negosyong to. At minsan nga mga idol, lalo na dun sa mga kapwa ko OFW na yung mga manunood ka nga lang ng mga daily vlog ng mga nag-aalaga ng baka is parang ang sarap na sa pakiramdam. Is what if pa kung halimbawa tayo mismo yung mag-aalaga, lahat naman tayo, lalo na tayong mga OFW is may mga plano rin na balang araw magkaroon tayo ng mga sarili nating negosyo, magkaroon tayo ng mga sariling farm. Ayan po ay maaari po tayong magtagumpay kung halimbawa may sapat po tayong kaalaman. At ang masasabi ko sa inyo mga idol, number 1, bago po kayo bumili ng baka, inuulit ko mga idol, talagang ihanda nyo po yung pakain muna. At dito mga idol, sa pag-aalaga ng baka, hindi po kailangan natin gumastos para makapagpataba po tayo ng ating alaga. Patunay mga idol, yung ating mga alagang baka, makikita nyo na sa simpleng makaluma na pag-aalaga namin is kumikita po kami ng maganda. Yan po kasi siyempre breeding po yung sa amin, pero kung halimbawa ang plano nyo is fattening, wala pong problema na mag-feeds kayo, gumamit kayo ng darak, palyat o mga kung ano-ano. Basta lagi po nating iisipin, isasaalang-alang na dapat doon po sa pag-alaga natin ng baka is kikita po tayo. Hindi po yung mamumuhunan tayo, bibili tayo ng kung ano-ano, pero ang katapusan is lugi pa tayo. Wala po tayong kita. Huwag pong ganun mga idol. Dito sa pag-aalaga ng baka mga idol is kailangan talaga ng diskarte, sipag, at syempre pasensya. Pasasaan ba't talagang yayaman din tayo dito sa pagbabaka. So mga idol, hanggang dito na lang po muna tayo. Happy farming po. Mabuhay po kayong lahat. Please like, comment, and share!